Mapagpalang hapon po sa bawat isa, mga kapatiran sa DFC Dubai. Um, Paumanhin po ninyo na kailangan ko po itong i-record ang ating pong preaching for today dahil sa schedule ko na rin ng pabalik sa Dubai ay hindi po masabing ako ay nasa Dubai na by the time of our worship service. Kaya po minabuti na po namin na i-record na lang. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan kayo at syempre I miss everyone. Ano na yata to, pang tatlong Sunday ko nang hindi kayo nakikita in physical, but 100% napapanood ko na po kayo sa online. Kaya alam ko po na ang bawat isa ay patuloy na pinalalakas ng Panginoon at patuloy na iniingatan at patuloy pong sinusustain. Yan. Dito po sa Oman, kung saan ako ay nag-exit, ay nakita ko naman na ang Diyos ay hindi ako pababayaan at pinabayaan. Pakiramdam ko ngay lumapad ang mukha ko. Okay lang. Bagamat nakakaranas ako ng nilalagnat, sinisipon because of the weather, pero it's a normal thing. Every day goes well. Yung kabisihan ko ay ginagawa ko na lang besides my personal devotion ay yung mga anik-anik na pwedeng maging hanap buhay ko pag ako umuwi na sa Pilipinas. Kaya salamat sa Diyos and He has given me different opportunities na pwedeng gawin. Hallelujah. Yan, bukod po sa magpastor, syempre. Sige po. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa munting introduction ng nauna na natin o nauna ko nang naituro for the last 2 weeks. So, una po ay babalikan po natin yung ating lesson na child evangelism o kung paano po natin i-share ang Word of God sa mga bata, paano ini-explain at kung paano natin sila ini-influence at lalong tigit ay yung bilang parents, our responsibility to bring them inside the church para by doing that ay naiintindihan nila yung nature ng nating mga tao, like we are sinners and then we need Jesus Christ as our Savior, and talaga pong kahit saan daanin, na panood ko nga po sa isang video, na kahit sino pang mag-research and everything, mga Harvard man yan o mga separate NGO man yan, 100% na kapag yung ang mga batang lumaki sa church ay may mas mabuting upbringing, yan, mas maayos ang kinabukasan, mas successful, mas nakakaiwas sa drugs and kung ano pa man yung mga masasabi nating makamundong gawa. So alam na rin natin yan because parents will the prayer of the parents will guard our children, di ba? Our prayer will protect them. Yan. Secondly, nag-introduction pa lang ako, last, dun din sa mga nakaraan nating pinag-usapan, we said na not only the children, at higit sa lahat ay yung mga adults because of their influence within the family. So, kapag yung parents ay nakakakilala sa Panginoon, almost automatic, diba? Sabi sa Acts, diba? You and your household will be saved. So, kapag lalo na kung padre de pamilya, or kahit siguro yung mother, no? Kasi yung mother can really pray na matyaga, diba? And ang father naman yung authority niya, pag sinabi niyang bihis na lahat, because we go to the church, diba? So, now we will proceed po sa third, and I hope that everybody is ready for this. Ready lang din po ako ng Panginoon for this. Kasi kanong mga nakaraan, Lord, anong pag-aaralan namin, anong isi-share ko sa next Sunday. And apparently, hindi rin ako makabalik ng maaga, so hinaral ko rin na rin po siya. So, ang title po nito ay Be an Influencer of the Gospel. Babasa po muna tayo sa Luke 10
36 and 37. Pasensya na po, wala po akong dalang Bible na hard copy. Alam niyo naman, hindi naman ko alam kung ano yung rule dito sa Oman. So, I just wrote these two verses and then I will read it to you. Then we go to proceed to pray. Sabi po, sa Luke 10:36 and 37, sa 36 na po, sino sa tatlo ang nagpakita ng tunay na kapwa-tao? Sa verse 37, ang tao pong nagpakita ng awa. Sinabi ni Jesus sa kanya, lumakad ka at ganun din ang gawin mo. Sige po, tayo pong lahat ay yumupo sa pananalangin. Diyos naming Ama, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Upang kami Panginoon ay matuto sa aming buhay Kristiyano. Kami ay lumago at higit sa lahat Panginoon ay yung aming salvation na nakamtan ay ma-share namin sa mas marami pang tao na makasalamuhan namin, O Diyos. Lord, we pray na maging open hearts kami, Panginoon, open our spiritual eyes, O God, spiritual ears, Panginoon, maging mahusay na pagtanggap, Panginoon, sa inyong salita. Dalayan ko, Panginoon, na kayo po ang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. I pray, O God, that you use me only as your servant. Kayo po, Panginoon, ang magsalita sa bawat isa sa amin, sa puso namin, O God. Sinasaway din namin ang anumang gawa ng kaaway, sapagkat alam ko na ang ganitong klaseng pag-uusap ay hindi magugustuhan ng kaaway. Lord, I pray na you protect the hearts, you protect whatever seeds of faith, Panginoon, na mag-gather namin at hindi manakaw sa amin ang kaaway. Salamat po, O Diyos. Use me only as your vessel. Kayo po, Panginoon, ang siyang higit sa lahat ang mausap sa mga puso. Kayo po, Panginoon, ang aming gino-glorify in mighty name of Jesus. Amen. So, sa ating pagpapatuloy. Ibinasa po natin kanina is a very popular story ng The Good Samaritan. The Good Samaritan, alam na po natin yan, there was, meron daw isang na ninakawan, nirab, ganyan, sinaktan, and then nadaan yung priests. Sabi nung Bible ay umiwas lang siya, hindi niya talaga tinulungan yung nasugatan. And another one is a Levite. So, siyempre, yung priest, sabi yung pastor, sad naman ito. Yung pastor, iniwan niya, hindi niya inasikaso or hindi niya tinulungan. Second Levite, worker level, diba? Pero yung Samaritan or someone na hindi naman ka-believer, siya yung tumulong. Alam mo ninyo, napaka ng story nito para kumbaga, bakit? Pwede natin tanungin ng ganun. But then, we will learn about it later. Kung bakit ito rin yung story. Remember po that this is just a parable. Hindi naman talaga totoong may priest iniwan, diba? Hindi naman po talagang ganun. It's just a parable na ginamit ni Jesus Christ. So, sa pagpapatuloy po natin, sabi po natin, be an influencer of the gospel. Sabi po ng isang song na sobrang matagal na rin. I don't know kung alam to nila si Samara, but it says, God cannot make a mistake, glorious song that we share, diba? Pero yung main doon is God cannot make a mistake. Yung po yung title. Ang point number 1 po natin is when God created us, human beings, ay hindi po siya nagkamali. Yan, hindi po siya nagkamali na likhain ang mga tao. Hindi po siya nagkamali na magkaroon ng isang Jeline, for example. Hindi po siya nagkamali na magkaroon ng isang Rose, isang Christina, and every kid in the house. Mga apo and everyone. Hindi po siya nagkamali. When God allowed us na mabuhay, then definitely meron siyang purpose sa atin. So, hindi siya, sabihin natin, may mga accident, pregnancies and everything. Believe it or not, dinisign pa rin ng Lord na yung mistake na yon ay itatama niya, magiging pakinabang pa rin. So, let's go about the creation. Hindi nagkamali ang Diyos sa pag-create. Sa bago niya po create ang tao,
prepare niya muna yung lahat ng kakailanganin ng isang tao. So, obviously, pagkain niya, shelter niya, and nandun din yung mga hayop, sun, universe, di ba? Kailangan ng gabi, kailangan niya ng araw, kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng pagkain. So, God Himself, in Genesis 2:7, Genesis 1:31, He called His creation of humans as perfect. Very good, pleasing. Kasi the rest of His creation, sinabi lang niya, they are good. Oh, they are good. Oh, magandang ilaw. Oh, they are good. Oh, magandang universe. They are good. Oh, mga animals. Yes, they are good. But, when God created the human beings, ang sinabi niya, very pleasing. Diba? Baka tingin nyo sa sarili ninyo ay hindi kayo very pleasing. Let me tell you that God intended na ikaw ay maging very pleasing. You are wonderfully and fearfully made. Yan ang sabi ko sa atin ng Bible sa Psalms 37:4. Yan. So, remember, so we are, when God created us, He already prepared yung kung saan niya tayo dadalhin. And second, we are breath of God. Hindi po tayo hiningahan ng unggoy, ng dinosaur, ng kung ano man dyan. So, since we were breath of God, the very nature, yung katalinuhan, intelligence, ay naibigay din sa atin. So, hindi po tayo ordinary mga creation lang. Kahit sabihin pa nila, sabi ng mga scientists na ang mga halaman ay may kaluluwa, di ba? Ewan ko ba? Mga hayop and everything. Pero sana hindi pa kayo nakakita na talagang multo ng, hindi naman tayo nakakita siguro nakakabad ng mga multo ng aso, for example. Pero ayaw na natin, hindi natin di-discuss ngayon yan. So, we are very special that God breathed on us para tayo ay makita. But, katulad na rin po ng madalas nating napagdaanan na, despite the perfection, alam po ng Lord, alam po ng God the Father na magkakasala. Kung kayo po ba ay, siguro tayo, no, kung for example, you're gonna open a business or magkakaroon ka ng trabaho or something na ini-endeavor mo o gusto mo marating. And then, alam mo at the end, makakasakit lang to ng puso mo, gagawa lang to ng mali sa'yo, from time to time, ganito, tutuloy mo pa ba? Pero syempre, in this, sa preaching na to ay makikita natin yung heart ng God the Father. When I was praying talaga po ng preaching na to, dinaan ng Lord to sa panaginip. Una ko na panaginip, hindi naman siya dalawa, but actually, ang napanaginipan ko po ay parang merong ma-execute. Pero alam kong pupunta siya sa heaven. Tapos ang sabi ko lang sa sarili ko, I'll see you in heaven. Parang nag-grieve ako the following morning na gumising ako. Sabi ko, Lord, ang sakit naman pag ganun. Apparently dun sa story parang sobrang sakit sa akin kasi malapit sa puso ko yung na ma-execute. Parang kukuryentehin yata siya. I don't know, wala naman ako pinanood na ganun. Pero yun, pagising ko sa... Tapos hindi ko pa rin po naisip that I prayed for the message. Nung nagdi-devotion po ako, ang sumunod kong nabasa ay yung kay Jephthah. Ito po ay nasa Judges 11. So yung story po nito ay kailangan po niyang pagtagumpayin. Kailangan po niyang magtagumpay dun sa isang war na magpapalaya sa mga Israelite against Ammonites and Moabites. So may mga kalaban sila. So sabi niya gano'n, Lord, pagtagumpayin niyo po kami at yung unang, sa pagbabalik namin, yung una daw niyang makikita na sasalubong sa kanya ay kanya daw ihahandog.
Kaya lang, nung pabalik siya, alam niyo yung story na to. Nung pabalik siya, ang unang sumalubong sa kanya ay ang anak niyang dalaga. As in, dalaga siya. Pero, sobra daw siyang nalungkot. Siyempre, no, it's not even napakadaling maintindihan why would the father be saddened in that situation. Dahil nga sa kailangan niyang ialay yung kanyang anak because that's what he said and that was his vow to the Lord. So, wala. Ay, humingi lang siya ng parang it really broke his heart. Pero kailangan niyan to pa rin, di ba? So, yung God the Father sa Genesis 3, when he said, binasa na rin po natin to dun sa mga last nating verses. Sabi, thou shall bruise his heel, but you shall bruise his head. So, sa Genesis 3 pa lang, after creation, magkasala si Eva at si Adan. Naroon na po yung pagsasacrifice ng Father and the Son. Yung tatay mula yung ating God the Father, mula sa scene na yun, alam niya na darating ang punto, isa-sacrifice niya yung kanyang anak para malinis ang kasalanan ng humanity o ng sanlibutan. So how sad was it, diba, kung tutuusin? Hindi kasing katulad halimbawa sa story ni Abraham. The story ni Abraham, when he was told to sacrifice Isaac, nung isa-sacrifice na si Isaac, winidraw ng Lord, diba, ng God the Father. So, hindi natuloy. However, alam ko, kahit sumusunod dun si Abraham, I'm sure it was breaking his heart in the process. Pero nakita rin natin yung pagsunod niya. Sabi ko talaga, in my heart, I was really bleeding. Sabi ko, Panginoon, na naiintindihan ko kung gaano kasakit kasi naranasan ko sa panaginip ko. Tapos, nabasa ko ngayon yung story ng sacrifice ng Father. Sabi ko, ito yung aking lesson. Ito yung aking itutuloy na topic na God's the Father heart of the God, our God the Father was breaking. Kahit alam niya na this is once and for all a salvation for mankind. Diba sabi nga ni Jesus, why thou hast forsaken me, nung nandun siya sa cross. Kasi yun yung sacrifice na kailangan gawin para sa kaligtasan natin. Dahil mahal tayo ng Panginoon, John 3:16, dahil mahal tayo ng Lord. Pag nagbabasa nga pala kayo ng John 3:16, basahin niyo na rin yung 17. Kasi ang sabi sa 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi iligtas sila. So, nandoon yung plan of salvation. Nandoon yung gospel of salvation. And, lagi nating alalahanin na it wasn't easy. It wasn't easy. It hurt our God the Father. Pero kailangan gawin yung sacrifice. Even Jesus, di ba? Alam na natin, Jesus, Lord, sabi niya, the Father, if it's possible, tanggalin to sa akin yung saro ng paghihirap. Pero kalooban niyo pa rin po ang masusunod. So, talagang mahirap, but then, because the Lord, God loves us so much, hindi na yun naging issue. The Trinity chose that sacrifice dahil nais niya tayo makasama sa langit. Not that everyone will be doomed into hell. Yan. So, sa number 3 na point natin, hindi ko alam kung nasusundan niyo ako. Number 1, in creation, God is perfect. Father's heart was broken nung nagkasala at lalo na't nung kailangan na si Jesus Christ ay namatay. Sabi dun sa isang binabasa kong kanina, I think Luke 10 or 11. Sabi ng story ay it's about Jesus, si Jesus at saka yung kanyang mga apostle. Sabi niya ganun,
kung gagawin lang, kung magiging possible lang na lahat ng share natin ay tatanggapin ng Panginoon. Hindi magiging yan tawag yan. Hindi magiging napaka-laking sayang ng kanyang pagsasacrifice. Kaya lang, dun nga sa Luke 10, ang nangyari ay sinend out sila. Nasa main verse na po tayo ha. Sinend out yung 72, di ba 12 lang sila pero 72 yung sinend out. Siyempre discipleship. Influence nga influencer. And sabi ni Jesus, kapag you are given the authority, you are given the power, talagang you will use that para make people, believe you. Sabi nung 72, nung bumalik sila, Lord, nagpahalayas kami ng mga sinasapian ng evil spirit. Lord, nagpagaling kami. So, ang dami-daming ibinigay. Pero sabi lang ng Lord sa kanila, I give it to you. Binigay ko talaga yan sa inyo. So, tayo pong mga Christian ng ganitong century na, where everything is like katulad ngayon, I'm recording and I will forward this to, kay Kuya or and you will get it, di ba? We're basically in the age na talagang makapangyarihan ng technology. Tao po ako, hindi ako AI. Tao po ako. Yan. Napakapangyarihan ng technology. Sabi po one of the things that I have been doing here po ay panood tungkol sa mga FB advertisement. Yan. When I joined kasi isang group tungkol sa barley na yan. Alam na hindi na bumabata, kailangan suportahan ng health supplement. And I joined. And then, doon ko na-realize, sabi ko, if we have trainings like this, like ang dami-daming pinapaliwanag, dami po talaga. Everyday nanonood ako ng mga videos on learning it, like 2 hours, 3 hours, bukod sa video na 3 hours, mag-zoom pa, 3 hours na naman. Para na lang, pero napakalaking tulong kasi nandito lang ako, otherwise I'll be bored. Napakadami po talaga kailangang sulat, alalahanin, memoryahin. And sabi ko, ganito kadami ang kailangan gawin para makapag-post ka ng isang advertisement, either sa TikTok, sa IG. We were even told to download ChatGPT, Cupcake, whatever. Mga ganyan. Wala pa ako doon. And learn, talagang observe kung alin yung mga patok sa social media. Para yun, maintindihan daw namin and then we can post. Alam mo, sabi ko po, Lord, if these people who would want to influence other people to drink barley for their health, for example, how much more kami mga Christians, dapat pala kaming matuto nito para makapag-share kami ng mas maganda bukod sa for example, I know at ina-upload ko naman, salamat sa Panginoon, Sister Melody, Sis Karen, yung mga mahilig talaga sila mag-post ng verse. Salamat sa Panginoon at yan ang laman ng ating mga walls. Pero syempre, ano lang gagawin nila dyan? Babasahin lang nila, scroll next, di ba? Pero, kung katulad ng pinag-aaralan namin that we are asking ChatGPT, for example, ano ang magandang sabihin to invite people to accept Jesus Christ, magbibigay talaga siya ng detalye how you will do it. And then, dadalhin mo siya sa mga videos mo, or if you prefer to make your own video or to cut somewhere, and then gamitin mo yung CapCut, and then you post it, na meron dapat talaga siyang body, meron daw siyang offer, meron daw siyang magandang introduction, and meron call to offer.
yung bandang dulo ay magkiklik sila. At pag-click nila, ay malalaman nila kung saan pa yan,